For today's video is gagawa tayo ng tar papel. Ang app na gamit ko naman is DocoSlice para sa layout natin sa tar papel. So, click nyo lang yung plus na sign, tapos customize size, then pili na lang kayo kung ano yung size na gusto nyo sa row at sa column. Then, i-add nyo na yung image na ni-ready nyo para i-print. Kahit cellphone or tablet lang ang gagamitin nyo, so makakagawa na kayo ng tar papel. So, ayan lang. Sundan nyo na lang ang way ng paggawa. So, pag okay na yan, so ganyan magiging itsura niya. So, depende na sa inyo kung may margin ba. Then, sa printer ko naman is Epson L5290. So, by border na siya. So, I choose na wala na siyang lines. But then, depende pa din sa inyo. Then, sa watermarks naman, so may ads lang yan. Tapusin nyo lang yung ads para ma-remove yung watermarks doon sa pictures nyo. So, pag-remove ng ads, so ganyan na magiging itsura niya. So, wala na yung DocoSlice na name doon sa pictures sa baba. So, export image lang natin siya. Then, pag na-export image na natin yung pictures natin, so may lalabas na ganyan. So, i-close nyo lang yan. Then, mapupunta na siya sa view image. So, pag na-print nyo, ganyan na magiging itsura niya. So, click nyo lang yung arrow sa taas para ma-save natin siya. Then, i-open nyo yung Canva. Doon ko kasi siya di-download ang mga pictures. So, sundan nyo na lang. Then, use in a new design. So, lalabas na dyan lahat ng pictures. So, 6 na photo paper, A4 size, yung nagamit ko dyan. So, ganyan ang pag na-prenta siya. So, download nyo na lang. Then, ang ginamit ko is PDF print para mas clear yung printing natin. Ayan na siya, masisave na siya sa files nyo. Then, para makita nyo yung files, so, open nyo yung files na icon nyo. So, ayan, PDF. So, ready to print na siya. So, sa pag-print naman, as I said, is Epson L5290. So, kahit beginners pwede. Then, sa laminating machine is QUAF na brand. Then, photo paper, A4 size, 115 GSM ang gamit ko. Then, sa laminating film is 125 microns ang gamit ko. So, print na natin yan. So, ganyan na magiging itsura niya pag na-print na siya. Pag okay na lahat, may sides na dapat putulin. Yan. Para pagdikit natin is maging maayos siya. Gamitan ko siya ng paper cutter para mas pantay at mas malinis yung pagka-cut natin. So, tamang pag-cut lang siya para malinis siya pag nadikit na. Malalaman nyo naman kung saang part yung dapat putulin. Kasi pag dinikit nyo sila, so makikita nyo naman. So, sa gilid, then, pag okay na siya, so dapat i-arrange para makita niyo kung which part na puputulin sa baba. So, sa baba naman is may borderline din siya para ma-dikit siya sa ilalim na part. So, ayan. So, yan na din yung part na puputulin natin na border. So, kaya naman hindi ko siya gamitan ng margin kasi may border na siya. So, ayan na part yung puputulin natin. Naisip ko tong laminating na tar papel for my business. Kasi, dati kasi nagpa-tarpaulin ako kaso andali niyang nasira. Napunit siya kasi mahangin dito sa amin. Tapos, nagpi-fade agad yung color. So, then, hassle din kasi malayo yung printahan ng tarpaulin. So, may printer naman ako, may cellphone, tapos may laminating machine, laminating film. So, why not? Kaya, nag-try ako. But then, itong ginawa ko is, pa-order na ito ng aming, kakilala ko. So, goods naman siya. For me, mas matibay siya. Then, hindi siya madaling masisira. Although, lang siya, tinape lang siya, pero pag mahangin, maulan, so hindi talaga siya mababasa. So, ayan na yan yung way ko ng pag-tape. So, dapat ipantay nyo talaga siya before nyo i-laminate para maayos siya pag
na-laminate na. Kasi mag-ano kasi siya, maggalaw-galaw. Pag hindi nyo ginamitan ng double-sided tape. To secure na lang din para malinis tingnan. Sa pag-laminate naman, so dapat alalay lang talaga kayo para hindi siya mag-curve ba. So, ayan lang. Then, 2 times ko siyang ipinasok sa laminating machine para ma-secure talaga na hindi siya madaling masira. So, ayan na. So, fast forward na yan kasi talagang mabagal mag-laminate. So, tamang pasensya lang talaga kapag gumagawa ka nito. Kung beginners ka lang din tulad ko, so pwede mo ito i-offer sa mga customer mo. Or sa tarp mo, pwede mo ilagay sa labas. So, dagdag income na din. O, diba? So, wala talaga akong background sa printing. But then, pag gusto mo, may paraan. So, maaaral din naman yan. Then, sa likod naman is ginamitan ko na siya ng packaging tape. So, kung beginners ka like me, so follow na sa akin. Kasi, share ko talaga yung mga ideas ko para din makatulong sa inyo. Sharing is loving. So, ayan na siya. Then, sa center nila is ginamitan ko na siya ng double-sided tape para hindi siya magalaw-galaw. Ayan na siya. Ganyan lang ka-easy. Diba? Para na talaga siyang tarp. Ganyan lang, tamang diskarte lang. Your imagination is walang limit. Ayan na, 'di ba? Malaki na siya. Sa mga gusto din ng mga templates, so may mga templates din akong binibenta sa mga Rush ID, pictures, mga layout. So, just PM me for beginners like me. Pwede niyo din i-resell para may extra income kayo din. So, tulungan lang tayo dito. So, ayan na siya. So, very easy lang. Then, sana makatulong sa inyo pagdagdag na din sa ma-offer niyo sa customers niyo. For me, is maganda siya. So, thank you for watching!